Pwede po ba mag-breeding ng baka sa napakaliit na lugar? Journey of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka! Arnel Corpus po mula dito sa Great Ark Farm. Babati po sa inyo ng isang magandang araw. So ngayong umaga po mga kabaka, excited po ulit kami na ibahagi po sa inyo ang tanong, pwede po ba mag-breeding ng baka sa napakaliit na lugar? Ang sagot, panoorin po ninyo, pwedeng-pwede po. Katulad po dito sa amin sa Great Ark Farm ay napakaliit po ng area. Tulad po ng sinabi ko, nasa 10 to 15 square meter lang po per head ang ating area. At pwede naman, nanganganak naman po ng isang beses, isang taon ang ating mga breeder na baka. So, ngayon, i-discuss ko po sa inyo, ano po ba yung susi para po mag-succeed po tayo dito sa breeding ng baka sa maliit na spasyo o yung tinatawag po natin confined breeding dito sa feedlot. Para po sigurado na hindi po tayo malulugi sa ating project, ang una po dyan dapat na i-consider po natin ay yung tinatawag po nating genetic selection. Importante po yan. Kasi sa gusto man po natin mag-alaga po ng native, pero sa totoo lang po, pagdating po sa dami ng karne, which is yun po yung ating final na product, ay malugi po tayo. Sayang po yung oras, sayang po yung ating pagod, o pareho lang ang ating oras at pagod na gugukulin, mas maliit po yung karne na ating ma-produce. So kailangan po mamili po tayo. So doon po sa genetic selection ay kailangan po optimal breeds po ang ating pipiliin. Mamimili po tayo ng lahi na pwede po sa confined breeding. So tulad ng lagi po natin sinasabi, dapat po ay laging merong kalahating dugo ng Brahman. So pwede po kayong Brahman Wagyu cross, pwede po kayong Brahman Angus cross, pwede po kayong Brahman Hereford cross, pwede po kayong Brahman Charolais cross. So depende po sa inyo yan kung ano po yung gusto niyo. Pero kami po, ang ginagawa po namin dito, dalawa pong klase yung pa-breeding po namin dito. Isang Brahman Wagyu cross at saka isang straight Brahman. Dalawang uri lang po yung aming naalagaan dito sa Great Ark Farm. And of course, ang importante po dyan, pagdating po sa pangunguha ng lahi, ay yung health traits po nila. Kailangan po natin yung mayroon pong resistance na pwede po na magkakasama-sama po sila sa isang lugar o sa confined space at may resistance po sila. So dito po sa Great Ark Farm, nakita nyo naman, magkakasama po. No? So pag Brahman, wala po tayong problema dyan. Kanya lang, lagi nga natin sinasabi dyan, is yung kailangan po maayos yung design po ng kanilang housing dahil mahalaga po ang housing condition. Ang pangalawa po ay dapat mapagtuunan po natin ang kanilang nutrition management. Lagi ko po yung pinapaalala sa bawat farmer po na humihingi po sa amin ng advice. Alam niyo po, lahat po minsan marami po nagtatanong, anong gamot sa ganito, anong gamot sa ganyan? Pag maganda po ang nutrition ng inyong baka, huwag niyo na pong intindihin. Wala pong gamutan. Kahit pupuntahan namin ninyo yung aming nilalagyan ng aming gamot, pag pumunta po kayo sa aming cabinet, ang makikita niyo po dyan is vitamin A, D, E, at saka ivermectin lang po yung aming gamot. Bakit? Kasi sa sobrang healthy po naming baka, wala pong nagkakasakit na baka dito sa Great Ark Farm. So, importante po yan. So, ano pong kailangan natin doon sa nutrition management? Gagawa po tayo ng napakaraming video patungkol dyan dahil sobrang laki po ng topic niya. Pero ngayong umaga po, yan po ay kailangan po natin ng high quality feed. Importante po yan, high quality feed. Ulit, babanggitin ko ulit, yung silage na hindi po naayos ang pagkagawa ay hindi po silage yan. At tandaan po natin, 80% po yan. Kaya ako po, siguro in the coming weeks, gagawa po kami ni Pastor Julius ng video kung paano yung tamang paggawa ng silage. Dahil nalulungkot po ako na may mga nagtuturo po ng paggawa ng silage na hindi po scientific ang explanation doon sa tamang paggawa. So darating po yan, antabayan po nyo, gagawa po kami ulit para po talagang ma-emphasize po at siguro gagawin namin ni Pastor Julius yan
gagamit po kami ng Ilocano, Bisaya, Ilonggo, at saka Tagalog na version para po maintindihan po ng karamihan po nating kababayan. And of course, kasama po sa nutrition management ay yung tinatawag po nating feed efficiency. Gagawa din po tayo ng napakahabang mga videos dyan kasi importante po yan. Napansin ko lang po, hindi naman po natin minamaliit yung operations pero katulad po yung naggagayat po tayo ng katawan ng saging. Maganda po yan. Kanya lang po para po sa akin, nasasayang po yung effort natin na sobrang laki po ng trabaho, maliit po yung nutrients. Kung napapansin nyo po, tuwing nagbibideo po kami dito sa Great Ark Farm, wala pong crew o wala pong mga livestock crew na nandito. Alam niyo po kung bakit? Kasi number 1 nga, wala nga pong nagkakasakit so walang gagamutin. Number 2, isang beses lang ako maghulog ng pagkain. Umaga lang, alas 7, pagkatapos niyan wala na. So, dapat ganun po yung operations po natin na dapat po hindi masyadong intensive at kailangan lang po ng minimal po na oras para po makagawa pa po tayo ng ibang mga gawain. Pangatlo ay yung health management. Kailangan po matuto po tayo pero tulad ng sinabi natin, pag mayroon po kayong maayos na pagkain, ito pong sakit na problema ay maiiwasan po ito. Kaya lang, gagawa din po tayo ng mga disease control po katulad po ng iwasan po na nakakapasok ang maraming tao dito sa farm at saka yung regular health check. Dito po every morning ay chine-check po namin isa-isa yung mga baka po namin. At kung may makita po tayo, ay ginagawa na po natin kaagad ng paraan. And of course, yung regular po na vaccination, hindi po ako vet dyan, pero isasabihin ko lang po dyan na kailangan din po natin dyan. At saka yung regular po na pagpupurga. Mayroon din po tayo separate topic dyan. At ang pang-apat po ay yung facility design and management. Again, gagawa po kami ng video para dyan, pero sa ngayon, kailangan po natin ang tamang pabahay para hindi po magkasakit ang ating baka. Pag sobrang kulog po yung pabahay ay maaari po magkaroon ng respiratory infection yung mga baka. And of course, yung pabahay po na maayos po ang waste management. Kasi kailangan po natin yung mga tai po at saka ihi ng ating baka ay ma-manage po natin ng maayos na hindi po magiging sanhi ng sakit ng ating mga alaga. Ang panlima po is yung reproductive management. Nabanggit na po natin sa previous videos natin yan, yung breeding program. Pero gagawa pa rin po kami ng talagang mas marami pang video sa bawat subtopics na to para po maitulong po namin sa inyo. At of course, yung tinatawag po natin calving management. Yun nga problema minsan, makakapaanak po tayo pero hindi natin maalagaan yung kanilang guya. Mangyari po dyan ay matatalo pa rin po tayo. At ang panghuli po is yung market integration. Tulad nga ng sabi ko, sa merkado wala po tayong problema. Ang nagiging problema lang po natin talaga ngayon kasi hindi po tayo united. Kaya yung baka po natin pag mataba na ay napupunta po sa biyahero kasi wala po tayong capability na para ito ay katayin para po diretso po nating maibenta sa customer yung ating produkto. Pero hayaan nyo po, baka naman po darating ang panahon maririnig po nila tayo, maririnig po ng gobyerno yung ating mga suggestion at kailangan na po nating mag-group together para po yung buong value chain ay ma-take advantage po natin. So ano-ano po yung advantage ng confined breeding? Number 1 is yung tinatawag po nating economic efficiency. Kasi nga, dito, sigurado po na yung baka po namin bago manganak ay nasa score 3 to 4 po lagi yan. Ang ibig po sabihin yan, within 2 months po mula sa kanyang pagpanganak, ay pwede po namin silang ipabuntis ulit para po taon-taon ay sigurado po na mayroon pong calf na lumalabas. At ang mga calf po rito, before weaning at 7 months, dahil nakikikain na rin po sila, mas malaki po. Kaya nga po, kaya nating katayin yung ating mga produkto rito sa loob lamang ng 2 taon mula pagpanganak hanggang kakatayin. At dahil nga po maganda ang ating finishing program, mas mataas po yung ating yield sa ating karne. So yan po ang unang advantage, yung economic efficiency. Ang pangalawa po yung control in predictability. So kagandahan po dito, wala pong problema kung ulan-init dahil maganda po yung ating facility at araw-araw natututukan po itong mga baka na to. 22 hours a day na may pagkain at saka 24 hours na mayroong tubig. Kaya wala po tayong problema pagdating po sa control in predictability. Panghuli po na advantage ay yung product quality.
Dito po talagang masasabi po natin na ang baka po na napoproduce natin dito po sa confined breeding program po natin ay maganda po yung kanilang karne dahil unang-una ay bata pa po sila na ating kakatayin. So yan po yung advantage, economic efficiency, control and predictability at saka product quality. Ang disadvantage naman po, mayroon din pong disadvantage. Unang-una ay high cost. Dahil nga po dito sa infrastructure investment at saka of course yung kanyang operational cost. Dahil araw-araw ay nagpapakain po tayo at binibili po natin yung pagkain. So kaya may gastos po dyan. Kaya yun po ang isang disadvantage. Mataas po ang kapital na kailangan pagdating po sa confined breeding. Pero of course, baka pwede lang po ma-offset. Sa mahal naman po ng lupa, kung tayo po bibili ng ranso ay halos nandoon na rin din po yung kanyang diferensya. No? Then of course, yung health risk. Dahil nga po magkadikit-dikit ang mga baka at kung hindi po tayo maingat ay pwede po tayong tamaan ng disease outbreak. Pero so far, dito po sa atin wala po tayong ganyang problema. At saka yung antibiotic resistance. Kung hindi po maayos yung ating pagkain, madalas po magkasakit yung ating mga baka, napipilitan po tayong gumamit ng antibiotics. At ang magiging resulta po niyan, pag di po natin naagapan, ay magkaroon po ng resistance ang baka po natin sa antibiotics. Ang isa pang disadvantage is yung tinatawag po nating environmental impact. Dahil nga po confined po sila, maaaring magkaroon po tayo ng waste pollution at saka yung resource intensity kung saan mataas po yung consumption natin ng tubig and of course, mataas rin po yung consumption natin ng feeds. Pero sabi ko nga po, lahat po yan ay pwede po nating i-mitigate. Sa panghuli po, ang successful na confined breeding dito sa Pilipinas ay napakahalaga po sa atin dahil hindi na po lumalaki ang ating teritoryo. Lumiliit po ito at dumadami po ang mga tao. At eventually po, lumiliit po ang ating mga sakahan. Marami na po sa mga rancho po dito sa amin, napasok na po ng mga pabahay, napasok na po ng ibang industriya, at kung hindi po tayo magkaroon ng confined breeding, ay sigurado po wala po tayong ma-produce na kakainin po ng ating mga kababayan. Mayroon pong negosyo sa confined breeding, kailangan lang po ay balikan po natin at pag-aralan kung paano po tayo magtagumpay sa ganitong klase po ng pagsasaka. So sa muli, sa ngalan po ng aking partner na si Pastor Julius Paler, at kami po ay humihingi po sa inyo ng suporta. Paki-like, share, and follow po ang aming page sa Facebook at YouTube para po naman mapaabot po natin ang ating mensahe sa ating mga kapwa magsasaka at sa mga estudyante at sa mga OFW. Shout out po sa inyong lahat. Former OFW po, ngayon po ay isa na pong magsasaka, kabakang Arnel Corpus. Babati po sa inyo ng isang magandang araw at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.